Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Marami sa atin ang nagnilay-nilay tungkol sa pananampalataya at pag-ibig, at kung paano ang pananampalataya ay naihahayag sa pag-ibig. Dahil alam natin na masasabi o masusukat natin na tayo lumalago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pag-ibig. Ngayon po ay ating pakinggan ang banal na salita ng Diyos para sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, isa kayo sa mga propeta." Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tumugon si Pedro, Kayo ang Kristo." Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, Kung ibig ninyo man sumunod sa akin, limutin ninyo ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon. Sa Ebanghelyo sa araw na ito, makikita natin kung paano sinubok ni Jesus ang kanyang mga alagad. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino daw ako?" sabi ng mga tao. Ito ay isang tanong sa pananampalataya. Gustong-gustong malaman ni Jesus kung umabot na ba sa kaalaman sa pananampalataya ang kanyang mga alagad. Kilala na ba talaga siya ng kanyang mga alagad? Si Pedro bilang isang alagad ay nagpahayag ng kanyang paniniwala. Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo." Tayo din ay umaasa sa isang Mesiyas na matagumpay. Ngunit siya'y magbabata ng maraming hirap. Siya itatakwil ang matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at eskriba, at papatayin. Ngunit sa pangatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Nang marinig ito ni Pedro, nagkaroon siya ng alinlangan sa kanyang pananampalataya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at nalaman. Siguro sa loob-loob ni Pedro, hindi niya mapanatag ang kanyang pananampalataya sa isang Mesiyas na hindi naman magtatagumpay sa ibabaw ng kanyang kaaway. Ngunit, pinagwikaan siya ni Jesus. Sabi ni Jesus, "Pedro, lumayo ka, pagkat ang iyong iniisip ay hindi sa Diyos, kundi sa tao." Kumbaga, sinasabi ni Jesus kay Pedro, "Pedro, ang iyong pananampalataya ay hindi dalisi at wagas. Ang iyong paniniwala ay hindi nagmumula sa Diyos. Nananatili ka pa rin sa pamantayan ng sangkatauhan kung ano ang isang Mesiyas." Dito, maliwanag na sinasabi sa atin ni Jesus kung ano ang mananampalataya, kung ano ang isang alagad.
Yun lamang marunong sumunod kay Kristo. Yun lamang marunong lumimot sa sarili at magbata ng krus. Sa makatuwid, yun lamang marunong magmahal gaya ng pagmamahal ni Jesus. Ang pagiging Mesiyas ni Jesus ay hindi nakaugat sa tagumpay. Bagkus, ito'y nakaugat sa pag-ibig. Pag-ibig na makikita natin sa pangalawang pagbasa. Ipinapaalala sa atin ni Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ng pag-ibig ay isang pananampalatayang walang buhay. Pag-ibig ang siyang dahilan sa lahat nating ginagawa. Ang pagkapako ni Jesus sa krus ay nakaugat sa pag-ibig. Binigay niya ang kanyang buong sarili para sa ating kaligtasan. Ito ang ating Mesiyas. Ito ang dapat nating paniwalaan. At kung tayo totoong naniniwala sa Kanya, dapat lamang na tayo din ay magmahal gaya ng Kanyang pagmamahal. At ang tanda na tayo'y nananampalataya kay Jesus ay ang ating kakayahang magmahal, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nagugutom, naghihirap at nangangailangan ng pag-aaruga at kalinga. Kung titingnan natin sa kasaysayan ng ating simbahan, marami tayong santong laiko at relihiyoso ang nagbata ng krus dahil sa pananampalataya. Gaya na lang ni San Lorenzo Ruiz na ibinitin pabaliktad sa balon dahil sa pananampalataya. Si San Francisco ng Assisi iniwan ang lahat dahil sa pananampalataya. Ikaw, ako, tayong lahat ay inaanyayahan na isabuhay ang ating pananampalataya. Ako, bilang isang relihiyosa, ay nagbigay ng aking sarili para sa Diyos at para sa kapwa. At masasabi kong hindi madali. Araw-araw akong sinusubok ng aking pananampalataya, lalong-lalo na sa pagbigay ng katisismo sa mga bata at paggabay sa kabataan. At masasabi ko lang na ako'y lumalago sa aking pananampalataya kung ang aking pananampalataya ay nakaugat sa pag-ibig. Pag-ibig na gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa atin. Ngayon po, samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon naming Ama, nagpapasalamat kami sa regalo ng pananampalataya. Bigyan niyo kami ng biyaya na kami ay lumago sa aming pananampalataya na nakaugat sa pag-ibig. At bigyan niyo kami ng lakas sa oras na sinusubok ang aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, napagnilaya na po natin ang banal na salita ng Diyos. Ako po si Sister Irie Villahermosa ng Franciscan Missionary Sisters of the Infant Jesus na nag-aanyaya sa inyo, huwag lamang tayong makinig sa salita ng Diyos, bagkus isabuhay at ibahagi natin ito sa ating kapwa.